Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, August 25, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Super! Super 100, super duper excited na. Even though manalo or hindi, at least the important is we cheer to our Philippine flag. Libreng panunood ng FIBA World Cup, binuksan sa ilang establishmento. Habang QCPD naka-full deployment para sa seguridad ng local at foreign delegates. For the long weekend, hindi naman sobrang tataas but we're expecting na papalo siya ng 120,000. Libo-libong pasahero inaasahan sa PTEX dahil sa pinagsamang FIBA fans at mga bakasyonista ngayong long weekend. Handang-handa na rin tayo dahil matagal na rin namin pinaghandaan yan together with the COMELEC. COMELEC at Kapulisan handang-handa na para sa pagbubukas ng COC filing sa Lunes. At sa ating balitang showbiz, malalaking bituin nagpakinang sa opening ceremony ng FIBA World Cup 2023. Magandang gabi pambungad sa ating newscast. The FIBA fever is definitely on sa pagbubukas ng FIBA World Cup sa bansa. Pero paano nga ba kung hindi makabiyahe sa mga venue o kaya walang tiket? May sagot dyan si Kim Salinas sa kanyang Balitang A to Z. Mainit ngayon na sinusubaybayan ng mga Pilipino ang FIBA Basketball World Cup 2023 sa bansa. Pero kung walang ticket o ayaw nang bumiyahe sa mga venue, worry no more dahil ilang malls at establishmento ang may alok na live public viewing ng mga laro. Gaya dito sa SM Mall Masinag na dinagsa ng basketball fans para makapanood ng libre. Masarap sa pakiramdam, syempre, lalo na laban ng Pilipinas, Gilas, di ba? And ayun, masarap na ka-aircon, marinig mo yung mga tao, mga naghihiyawan, tuwing nakashoot yung mga paborito nating basketball player. Mensahe niya ngayon sa pambato ng Pinas. Good luck sa Gilas, Pilipinas. Ibigay natin lahat yung best natin para sa ating bansa. Ang basketball fan namang si Rica, swerteng nanalo ng tiket para sa aktual na laro ng Gilas, Pilipinas kontra Dominican Republic. Super! Super 100, super duper excited na. Even though manalo or hindi, at least the important is we cheer to our Philippine flag. Samantala, nagkasa naman ngayon ang Quezon City LGU ng operasyon na laban sa mga scalper o yung nagbebenta ng FIBA ticket na hindi galing sa otorisadong dealer. City Ordinance Number 2744, anti-scalper. Ang ano dito, ang 5,000. With imprisonment. Or with imprisonment. Pinapaigting nila itong kampanya kontra scalper dahil ito ay pananamantala sa ating mga kababayan. The price is double. Or maybe more than double kung talagang mahigpitan na. Kung wala na, kasi ubos na ng ticket, gusto pang pumasok ng mga patronage, siyempre, they will grab the opportunity to buy a ticket, which is already too much of the regular price. Bukod sa illegal na bentahan ng FIBA ticket, isa ring binabantayan nila ang pagbebenta ng mga memorabilia na hindi otorisado. We will prohibit illegal selling of advertising items of FIBA, which is not under the regulation. Yung mga outside na yon, like for instance, tuwalya, hat, or for instance, which is not regulated by FIBA. Bukod rito, naka-full deployment rin ng Quezon City Police District maging ang nasa 62 drone cameras nila. Ang marching order ng ating butihing mayor ay make sure their safety and security. Ilang international teams din kasi ang tumutuloy sa iba't ibang hotel sa lungsod. Ina-anticipate natin na maraming mga foreigners na darating sa bansa natin, nasa Metro Manila sila, mag-explore yan ng mga city centers at kung anong mga tourist attractions. And we recognize na itong Quezon City ay napakarami ng pwedeng i-offer sa kanila. So we anticipate na sila ay pupunta sa iba-iba nating mga tourist attractions. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Sa pagsisimula ng FIBA World Cup ngayong araw ay siyang pagsisimula rin ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX sa pag-asiste sa mga basketball fans na bibiyahe papuntang Philippine Arena. Makakasabay nila sa siksikan ay ang mga pasaherong sasamantalahin naman ang National Heroes Day long weekend. Alamin ang sitwasyon sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy.
Sinamantala ng magkakaibigang sina Michael at Mark na sumakay ng point-to-point bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange na sponsor ng FIBA World Cup. Malaking tulong nila ang naturang isang araw na libreng sakay upang personal na mapanood at masuportahan ang pagsisimula ng naturang torneo sa Bulacan. Makabata ako kay si Kai, tsaka yung jowa ni Kiana, si Dwight Ramos. Once in a lifetime to So yun. Fan ka ba? Fan na fan, sobra. Jordan Clarkson, saka sila Scottie Thompson. Yun. Ayon sa pamunuan ng terminal, ang tanging nakakapag-avail ng libreng sakay ay ang mga pasaherong nakakapagpakita sa konduktor ng kani-kanilang ticket ng FIBA World Cup Opening Ceremony. Siyempre, gusto nating suportahan ang ating country's best today, para maraming makanood sa Philippine Arena. Nasa 50 mga bus ang nakaumang sa terminal na siyang naghahatid at sumusundo para sa mga katulad nilang biyahero. Bukod naman sa mga bibiyaheng FIBA fans, inaasahan rin ng pamunuan ng PTEX ang dagsa ng mga bakasyonistang nais samantalahin ang holiday long weekend. Wala kasing pasok sa darating na Lunes bilang pagdiriwang ng National Heroes Day. For the long weekend, hindi naman sobrang tataas, but we're expecting na papalo siya ng 120,000. Si Aling Grace, maagang dumating upang hindi maipit sa pila ng terminal. Papahinga kasi pagod na rin sa trabaho. Kaya magpapahinga rin minsan doon. Pero hindi rin kasi dami rin trabaho doon. Uuwi siya sa Nasugbu, Batangas upang magbakasyon kasama ang kanyang mga pinsan. Pero okay naman magantay kasi aircon naman, comfortable naman, may upuan. Pero ang pamilya ni Jezreel na uuwi ng Angeles City, Pampanga, inaasahan ng maiipit sila sa kahabaan ng North Luzon Expressway o NLEX sa oras na dumaan ang sinasakyan nilang bus malapit sa venue ng torneo sa Bulacan. Hindi naman po, nasanay na rin po sa biyahe. Pabalik-balik na rin po kasi kami. Minsan pumunta kami ng Cavite, pabalik-balik rin po. Back and forth lang. Tiniyak naman ng Parañaque City Police Station ang seguridad sa naturang terminal. Yes, actually may mga naka-in-place na tayo mga pulis dyan. May mga fixed points tayo dyan, 24/7. So, ibig sabihin, meron tayo naka-deploy sa umaga, meron din sa panggabi, including yung ating mga TMRU, yung ating tactical motorcycle unit. Gayunpaman, paalala ng PTEX management sa mga biyahero, Be vigilant sa ating mga gamit sa terminal, and of course, Friday ngayon, lahat tayo mag-iingat. And di natin alam, syempre maraming bumabiyahe ngayon papunta sa probinsya or papuntang FIBA. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Aabot sa 40,000 na kandidatura ang inaasahang matanggap ng COMELEC sa pag-arangkada ng COC filing period sa Lunes. Ang mga paghanda para dito, alamin sa ating Balitang A to Z. Handang-handa na ang Kapulisan at Commission on Elections para sa pagsisimula ng filing ng Certificate of Candidacy para sa barangay at sangguniang kabataan elections na magsisimula sa Lunes. Ang Quezon City Police District nag-iensayo na sa pagmumonitor ng mga lugar na pagdarausan ng COC filing sa pamamagitan ng pagpapalipad ng drone cameras. Barangay elections comes regularly sa atin at may mga templates na tayong sinusundan dyan. So sa ngayon naman, handang-handa na rin tayo dahil matagal na rin namin pinaghandaan yan together with the COMELEC. Magsisimula sa Lunes ng madaling araw ang COMELEC Gun Ban at mas paiigtingin nila ang mga COMELEC checkpoints sa pamamagitan ng dagdag na mga tauhan. Sa panig naman ng Komisyon ng Halalan, wala silang nakikitang magiging aberya, liban na lang sa mga hindi kumpleto o hindi notarisadong forms. Sa lugar po na walang notaryo publiko o kulang na kulang ang notaryo publiko, binigyan na po ng pahintulot ng COMELEC ang lahat ng election officers namin na mag-administer ng oath. So hindi na po magiging dahilan na hindi masumpaan ang ating mga COCs. Paalala naman ng COMELEC para sa mga kandidato ng EMBO Barangays na dating sakop ng Makati City na maaari na silang mag-file sa Taguig Convention Center.
Sa 10 barangay na nalipat from Makati City to Taguig City, hindi na po kayo magpa-file sa COMELEC office po dyan sa Makati. Kung hindi po sa Taguig COMELEC office po kayo magpa-file, at sa August 28 to September 2 po, nandun po sila sa Taguig Convention Center. Samantala, tungkol naman sa posibleng special elections para sa nabakanting posisyon ni Arnulfo Teves Jr., ayon sa COMELEC, babase sila sa magiging resulta ng BSKE sa Negros Oriental. Even if there is no recent violence in the area, even if the violence happened sometime March, according to them, and this is a very good and strong point, the fear in the hearts of the people are still there. Nasa 40,000 na mga kandidato ang inaasahang maghahain ng kanilang kandidatura para sa BSKE. Para mapabilis ang proseso, magkakaroon na rin ng filing sa ilang mall sa bansa. Hinimok ng hepe ng Rodriguez Municipal Police Station ng mga pulis nitong sumunod sa Standard Operating Procedures ng Philippine National Police. Kasunod ito ng kasong homicide na kinakaharap ng pulis na si Corporal Arnulfo Sabilio matapos niyang barilin at mapatay ang isang 17 anyos na binatilyo sa Barangay San Isidro, bunsod ng umano'y init ng ulo. Binigyang diin ng hepe na dapat umanong sundin ng lokal na pulisya ang maximum tolerance sa anumang oras upang hindi na maulit ang kaso ng pamamaslang ng sibilyan sa hanay ng pulisya. Sinibak na rin sa serbisyo ang naturang pulis habang kinilala ang biktimang si John Francis Umpad. Patuloy pa rin ang paggulong ng investigasyon kaugnay sa nasabing pamamaril ng di umano'y lasing at nakasibilyang pulis na siyang hinarang ang biktima sa isang checkpoint. Tama yan, no? Dapat yung maximum tolerance talaga ay ma-employ or ma-implement dito sa habang ikaw ay nagkakandak ng anumang activities or operation. Sa ngayon, maiwasan yung mga kaso. Sa muling pagbubukas ng klase sa August 29, Martes, tututukan ng Quezon City Police District ang Batasan High School at ang Corazon Aquino Elementary School na may pinakamaraming bilang ng estudyante na umaabot sa 30,000. Bagamat may nakaposte silang mga pulis sa lahat ng eskwelahan, sa batasan nila itatayo ang kanilang mobile command post. Dito nila ipinapakita ang kanilang kahandaan sa pagtitiyak ng kaligtasan at kaayusan ng mga estudyante kasama ang kaguruan na kanilang nasasakupan. Mag-iiba ang security landscape natin dyan in terms of street crimes. Baka dyan may in-anticipate natin na baka may take advantage ng mga criminals. So, naghahanda na rin tayo regarding that matter. Personal na sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kauna-unahang alon exercise sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Bumisita ang Pangulo sa Naval Station Leo Vigildo Gantioqui sa San Antonio, Zambales, kung saan nagdaos ng drill sa mga miyembro ng Philippine Marine Corps, Australian Defense Force, katuwang din ang United States Marine Corps. Ayon kay Pangulong Marcos, layo nitong paigtingin ang ugnayan ng Pilipinas at Australia sa military exercises. Ito rin ang target na isulong ng Pangulo sa magiging pagpupulong nila ni Australian Prime Minister Anthony Albanese sa Setyembre. And I'm sure that we will come up with some new strategies and some new ideas, agreements in terms of partnerships between our two countries. Pinag-iisipan ng Makabayan Bloc na maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte Carpio dahil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds nitong nakaraang taon. Ayon kay House Deputy Minority Leader Franz Castro, posible nilang isampa ang mga kasong tulad ng misuse of public funds, technical malversation at paglabag sa konstitusyon. Ito'y makaraang umamin sa budget briefing ang Commission on Audit na ang Office of the Vice President ay mayroong confidential funds na umabot sa 125 million pesos kahit hindi ito bahagi ng 2022 General Appropriations Act. Habang naniniwala rin si Castro na maaaring may paglabag sa ruling ng Supreme Court ukol sa Disbursement Acceleration Program kung ginamit ang savings sa pondo para sa Intel Fund. Kung ikaw ay government official, dapat sumusunod ka doon sa
sa Constitution at isang ground diyan for impeachment kung sakaling kung sakaling ito mapapatunayan natin. Kaya antayin muna natin yung report ng COA na hinihingi natin, maimbestigahan nila ito. Samantala, handa naman si VP Sara Duterte na sagutin ang mga ipinaparatang ng Makabayan Bloc hinggil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds itong nakaraang taon. Hinamon pa ni Duterte si Castro na dalhin sa kanyang opisina ang impeachment order na ihahain nila. Tinawag rin ito na walang klas at hindi magandang ehemplo bilang guro si Castro. Nanindigan naman si Duterte na sasagutin niya ang lahat ng katanungan ni Castro sa budget hearing ng OVP sa Kamara sa August 30. At sa iba pang balita, inilunsad ng Anak TV Foundation ngayong araw ang pagbubukas ng kauna-unahang online Anak TV Steel Awards. Ayon sa Anak TV Foundation, malaki ang naging epekto ng pandemya sa paglaganap ng paggamit ng social media. Kabilang na nga rito ang mga bagong content online na kayang hubugin ang kaisipan ng kabataan. Kaya naman inilunsad nila ang online category ng kanilang taunang awards. Ito'y para mabigyan ng pagkilala ang mga natatanging programa na may nilalamang naangkop para sa mga bata. Para po sa mga nais lumahok, maaari magpadala ng entry hanggang September 15 at bisitahin ang Anak TV page para sa iba pa alituntunin. Susunod sa ibayong balita, dating US President Donald Trump inilabas ang sariling mugshot. At unang laro ng Gilas Pilipinas sa FIBA na ipanalo ba? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Isang severe tropical storm na ang binabantayang bagyong Goring. At ayon sa Pag-asa, posible pa itong lumakas patungo sa super typhoon category sa mga susunod na araw. Huling namataan ng bagyo sa layon 260 kilometers sa silangan ng Calayan, Cagayan. Taglay nito ang hangin na 110 kph at pagbugso na aabot ng 135 kilometers per hour. Sa ngayon, nakakaranas na ng malalakas sa pag-ulan sa malaking bahagi ng Cagayan Valley at kalapit na lugar. Nakataas naman ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, silangang bahagi ng Babuyan Islands at mainland Cagayan at Isabela. Arestado ang isang Pinay matapos mahulihan ng higit 3 kilo ng hinihinalang cocaine sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sa ulat ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group, nakita sa x-ray exam ang cocaine na nakasilid sa false lining o ilalim na bahagi ng maleta ng Pinay. Tinatayang aabot ang droga sa higit 18 million pesos. Nanggaling din sa Addis Ababa, Ethiopia ang babae na itinuturing na isa sa mga red flag countries ng mga otoridad. Depensa naman ng Pinay, hindi raw niya alam na may nakasiksik sa kanyang maleta at sinabing napag-utusan lang siya ng kanyang nakakilala sa social media na iuwi ito sa Pilipinas kapalit ang 100,000 pesos na sweldo. Sana po maging maingat tayo doon po sa mga nakikilala natin sa social media. No? If it's too good to be true, it's not true. Kung kayo po ipangangakuan ng mga malaking halaga kapalit po ng pagta-travel, ay mag-isip-isip po tayo. No? Target ng Department of Education na isabatas ang blended learning o magkahalong face-to-face at online classes sa buong bansa. Ayon sa DepEd, makatutulong ito upang masolusyonan ang isyu ng kakulangan ng mga classroom, lalo na tuwing may kalamidad. Samantala, sinuspindi na ng Ombudsman ng mga opisyal ng DepEd at Department of Budget and Management na nasasangkot sa isyu ng overpriced laptops noong Duterte administration. Sa inilabas na resolusyon, hindi muna makababalik sa trabaho ang 12 opisyal habang gumugulong ang investigasyon na hindi lalagpas ng 6 na buwan. Mismong si dating United States President Donald Trump ang naglabas ng kanyang sariling mugshot
sa pagbabalik nito sa social media platform na X o Twitter. Sa unang post ito, matapos ang kanyang ban, ipinakita ni Trump ang kanyang mukha matapos sumuko at makalaya agad sa kasong election offense noong 2020 sa Georgia. Matatandaan, kakabalik lang ni Trump sa nasabing platform matapos ito maban sa Twitter noong 2021, bunsod ng kanyang mariing paglaban sa pamahalaan ng Amerika. Kita rin sa kanyang post ang mga katagang, election interference, never surrender. Nahudyat ng kanyang planong pagbabalik sa presidential race sa 2024 elections ng Amerika. Si Trump din ang kauna-unahang naging Pangulo ng Estados Unidos na nagkaroon ng mugshot sa kasaysayan ng bansa. Nako! Sorry po sa Pinoy fans. Bigo ang Gilas Pilipinas na makuha ang unang panalo sa FIBA Basketball World Cup. Yan ay matapos talunin ng Dominican Republic sa score na 87-81 kanina sa Philippine Arena, Bulacan. Bumida si NBA player at dating top rookie Rick Carl Anthony Towns sa Dominican Republic natapos sumiscore ng 26 points at 10 rebounds upang patahimikin ang libo-libong Pinoy fans na maagang pumunta sa lugar. Mababatid na record high din para sa isang FIBA World Cup match ang naturang Gilas game na dinaluhan ng 38,115 fans. Pero hindi pa naman puhuli ang lahat dahil sunod na makakalaban ng Gilas sa Linggo, August 27, sa Smart Coliseum ang naunang natalong Angola. Tatapusin naman ng Pilipinas ang kanilang elimination match kontra Italy sa Martes, August 29 sa Araneta. Sa aming pagbabalik, malalaking bituin nagpakinang sa opening ceremony ng FIBA World Cup 2023. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. FIBA World Cup 2023 nagsimula na nga, ilang celebrities at maging politiko spotted at full support pa. Sino-sino ang mga yan? Silipin sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Let the games begin! Mainit na sinalubong at dinagundong ng libo-libong manonood ang Philippine Arena matapos ganapin ang opening ceremony ng FIBA World Cup 2023. Siguradong nag-aalab ang puso ng mga Pinoy sa excitement sa laban ng Gilas Pilipinas versus Dominican Republic. Sa pagsimula ng opening ceremony, na-entertain naman ang mga fans sa high performance ng P-pop group na Alamat. Jamming naman ang hatid ng bandang Ben and Ben. At syempre, ang inabangan ng lahat, ang popstar princess Sarah Geronimo. Star-studded din ng mga sumubaybay para sa unang araw ng FIBA World Cup dahil spotted rin ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na todo ang suporta sa Team Gilas. Huli rin ang ilang senador tulad ni na Senator J.B. Ejercito, Senator Sonny Angara at Senator Joel Villanueva. Samantala, kinatuwaan naman ng ilang netizen ang parody ng Team Gilas Pilipinas na nahahawik sa pangalan ng ilang celebrities. Ang Gilas team ay binubuo ng 12 piling manlalaro na kinabibilangan nina Jordan Clarkson, Kai Soto, Junmar Fajardo, Dwight Ramos, Kiefer Ravena, CJ Perez, Renz Abando, Japet Aguilar, Jamie Malonzo, AJ Edu, RR Pogoy, Scottie Thompson at Chris Newsome. Inaasahang makakaharap naman ng Gilas Pilipinas sa susunod na laban ang bansang Angola at Italy na kalahok rin sa World Cup. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. At para naman sa ating balitang good news, isang tagumpay nga para sa isang magulang ang makapagpatapos ng anak sa pag-aaral. Kaya naman ang 51-year-old na si Tatay Elmer Malanaw ng Antipolo City, ipinagmalaki sa lahat ang tagumpay na nakamit. Nagbunga na kasi ang kanyang pagsisikap bilang isang delivery rider upang maitaguyod ang pag-aaral ng anak na nakapagtapos ng kursong Banking and Finance sa Rizal Technological University. With honors pa ha, para ma-enjoy ang proud moment, dala nito maging sa kanyang delivery rides ang poster size ng graduation picture ng anak na may nakasulat na Proud Papa Cum Laude.
Pagmamalaki ko sa buong mundo, cum laude. Ako proud sir kasi napakahirap po eh. Ang hirap talaga pero masaya kasi nagbunga. Do her best, keep up the good work. Always aim for the highest goal. Hashtag make your papa proud. Mabuhay po kayo. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig, storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa maituturing na greatest Pinoy basketballer at FIBA Hall of Famer, Carlos Caloy Loizaga. Ayon kay Loizaga, ang pagkakataon na katawanin ng bansa at maglaro para sa inang bayan ay isang karangalan na dapat ipagmayabang. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!